Next, meron tayong parenthesis. Ayan. Again, self-explanatory. Parenthesis yung ginagamit natin sa PEMDAS. Okay, yung shift function niya is itong percent. And hindi siya masyadong ginagamit. Pero kung gusto nyong malaman anong gamit niya, yan, 9%, 9/100. Yun lang yun. Next, comma. Now, ano ang gamit ng comma? So, nakita na natin yung gamit ng comma kanina, di ba, sa apps button. Kung saan naghahanap tayo ng, let's say, quotient remainder. 9, 5. Yan. So, comma just separates two inputs together. Pero meron pang isang gamit yung comma. Ang isa pang gamit ng comma is pwede kayong makapag-shift solve ng other letters aside from x. So, let's say gusto nyong mag-shift solve ng 9 plus 2a is equal to 5. Yan. Kapag mag-shift solve kayo, variable error yung lalabas. Pero, kung gusto nyong talagang sa a store yung sagot na yon, just press comma and then a. So, shift solve ulit. Yan, meron na kayong solve for a. And yun, makukuha nyo na yung sagot nyo. And automatically, nakastore na ito sa a kung ano man yung sagot nyan. Okay? -2 na agad yung value ng a. So, mag-ingat kayo kung may importante kayong nakastore na values sa letter na yon, huwag nyo na siyang gamitin pang shift solve. Okay? Next is itong x. Yan. X is yung default na ginagamit natin for shift solving. Okay, so kung wala kayong comma na nilagay, sa X tayo mag-shift solve. So very delicate yung X, huwag kayong mag-store ng importanteng number dyan kasi kapag nag-shift solve kayo, ma-overwrite ng shift solve na yon yung number na in-store nyo. Okay, next, itong F arrow D, which means fraction to decimal. So yun lang yun. Kung meron kayong fraction, let's say 9/2, at gusto nyo gawing decimal, yan, 4.5. At kung gusto nyo ibalik sa fraction, yan, 9/2 ulit. Pero ang shift function niya is, pwede natin siyang gawing mixed number. So this is 4 and 1/2. So sana natulungan kayo ng video na ito. If you want more tips like this, subscribe kayo sa aming channel for more future videos. Thank you for watching.